You consider Laila de Lima as a political prisoner. No, he was facing crimes of drugs. Then, Nag-witness na later on nag-recant na dahil wala na si Pangulong Duterte. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Senator Bato de la Rosa ay tinanong nga ni Karen Davila kung ito ba si Laila de Lima ay naging political prisoner sa administrasyon ni Pangulong Digong. Ngunit nilinaw ni Senator Bato de la Rosa na hindi ito naging political personnel at walang personal na galit itong si dating Pangulong Digong kay Laila de Lima na kulong ito dahil sa pagiging protektor ng droga at sangkot nga mga kababayan po natin at may sapat o mano na ebidensya ang pagkalaya niya ay dahil sa pag-recant at sa pagpalit nga ng administrasyon. Kaya nga naman Senator Bato de la Rosa ay hindi niya masabi-sabi na duda ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos at kung ano ang kapalit at kung sino ang nagpalaya kay Laila de Lima na ngayon patuloy na inaatake itong si dating Pangulong Digong. okay, Senator, I wanted to ask you about former Senator Laila de Lima. So you talked about it that the justice system is working. But first, do you consider Laila de Lima as a political prisoner? No, he was facing crimes of drugs. Paano maging political prisoner? Ano ba? You define, mahirap yung i-define natin yung political prisoner according to our gusto. Kung saan natin gusto i-define yung political prisoner. You define political prisoner. Well, political prisoner. He was charged with crimes. Yes, charged with crimes, of which 2 of the cases have been dismissed. The third one is a possible dismissal or acquittal. So the issue is perhaps, could this have been trumped up charges against de Lima because of her stand and investigation against Duterte when she was the chairperson of the Commission on Human Rights? Trump up charges or not, the fact remains that there were witnesses. Who recant them? Nag-witness na later on nag-recant na dahil wala na si Pangulong Duterte. Di ba? Oh, that's the fact na maraming mga witnesses. E paano i-trump up yun? Can you dictate these witnesses na magsabi na ganito? Well, obviously by recanting, they're showing you can dictate because they did say Attorney Vitaliano Aguirre, then Justice Secretary, ordered them what to say. Well, ask Vitaliano Aguirre and ask those who recant. So the reason I have no personal knowledge about that. No, Senator. Kasi mga kababayan po natin, obvious naman kasi na masyadong personal itong mga tanong ni Karen Davila at gusto niyang sabihin ni Senator Bato de la Rosa na pilit na pinakulong ni dating Pangulong Digong itong si Laila de Lima. At ang pag-recant mga kababayan po natin, alam natin na marami kasing rason kung bakit nag-recant, which is yan ay hindi natin alam kung anong mas malalim na rason at kung bakit sila nagbaliktaran, which is nung panahon ni dating Pangulong Digong ay nanindigan ang mga witnesses na ito, ngunit sa pagpalit ng administrasyon ay napakabilis. So halatang may nagtrabaho para sa pagrekanta nitong ilang testigo, lalong-lalo na yung dating NBI director na naging OIC nga ng Bucor, mga kababayan po natin. So ngayon, kung nakalaya si Laila de Lima, congratulations. Pero ibig sabihin yan, ang ating Korte Suprema ay talagang gumagana, ang justice system ay gumagana. Dahil kung wala naman talagang mga witnesses na kung nag-recant na sila, talagang hihina yung kaso. Yan lang po yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa at hindi niya ma-justify kung talagang pinilit ay dapat umano tanungin itong si dating Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre. The reason we're discussing this is the statement of the justice system in the Philippines is strong. It's clearly not independent with the De Lima case. I asked the lawyer of De Lima, do you think you would have gotten bail if Duterte was president? And they said no. The reason she is out on bail is they believe because President Marcos Jr. did not interfere, the judge or the justice system feels that there's no interference on the De Lima case. There's no pressure. By saying that, Karen, para mo na rin sinampal yung ating justice system na wala silang
independence. They are not working on the based on the doctrine of separation of powers. Para na rin sinabi mong ganun. So hence, moving on to that, do you believe the justice system can actually try former President Duterte for his war on drugs? Yes, yes. Because our justice system is working. O kung mayroong magkaso din, harapin ni President Duterte yan. As long as the cases are being filed and being tried before our Filipino courts, not those courts of the puti and the itim na walang alam kung ano nangyayari sa ating bansa. It should be tried by these brown people, Filipino. Exactly, mga kababayan po natin. Tama, wala silang alam sa ating bansa, wala silang alam sa totoong paghihirap at hinanakit ng taong bayan, lalo na sa paglaganap ng illegal na droga at krimen sa ating bansa, na yan ay nalinis ng administrasyon ni Pangulong Digong. Kita po natin na lumakas ang kumpiyansa, lumakas ang loob ng mga Pilipino na maglakad sa gabi, magsakay sa jeep kahit hating gabi, na hindi natatakot na posibleng mahudap o makasalubong ng mga adik at mapagtripan. Napakaganda, mga kababayan po natin, lalo na dito sa Metro Manila. Naku po, dati kapag adik kinatatakutan, ngayon ang adik ay yung natatakot na sa ating mga ordinaryong mamayan, dahil posibleng ituro sila ay matukhang sila o huhulihin sila ng pulis. Ngayon tingnan mo, sa totoo lang, dahan-dahan na naman bumabalik, mga kababayan po natin. Ang krimen, homicide, ay tumaas. Tingnan niyo po, di ba? So, yan ay talagang maikumpara po natin. At yan ang isa sa napakamabuting ginawa ni dating Pangulong Digong, na hindi maikumpara sa bagong administrasyon ngayon. Nakita po natin, wala pa. Dapat ganun ang mangyayari. And former President Duterte has made it very clear. Nahaharap ako sa korte ng Pilipino. At ako rin, being a Filipino, I am answerable kung mayroon akong dapat pananagutan sa korte ng Pilipinas, hindi sa korte ng mga banyaga. Correct. Okay, now, Ayos. are you seeing a political hand in this? You have some who have said that possibly the reopening of the ICC is in effect to diminish, right, the clout and influence of Vice President Sara Duterte in the next elections. Are you seeing a political maneuver in the change with the ICC tone too? Wala. Kung anong iniisip mo ka rin, yun din ang iniisip ko. Mukhang hirap magsalita itong Senator Bato de la Rosa, kasi kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mabanggit na pangalan. So obviously, alam na alam ni Karen kung sino ang gustong sabihin nga ni Senator Bato de la Rosa, pero nagpipigil ito, mga kababayan po natin, na si House Speaker Martin Romualdez ang kanyang gustong pangalanan, na talagang sumisira dito ngayon sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kahit itong si Karen Davila, naku po, hindi niya na ma-deny niyan, alam na alam niya. Siyempre, bilang nasa ABS-CBN, nasa ENC, yan ay pagmamayari ng anti-Duterte talaga, talagang doon siya papabor, kasi yan ang kanyang amo. Alam po natin yan, mga kababayan po natin. Because the timing is, I am just quoting some Filipinos who are saying that the timing is very questionable. Bakit ngayon pa lang naglabasan yung mga resolution na yan, kung kailan merong gusot between the Vice President and the Speaker of the House. So naglabasan yan ngayon. And do you think if their concern is really very genuine, will it take 1.5 years of this Congress to realize na kailangan pala nating papasukin ng ICC para mag-imbestiga? Again, I totally respect what they are doing, because we have separation of powers. We observe interparliamentary courtesy. Wala akong pakialam sa ginagawa nila. But it doesn't mean that I respect what they are doing. It doesn't mean that I agree with what they are doing. So yun lang. Mahayaan natin sila, gagawin nila yung kanilang proseso. Gawin nila yung proseso nila. All right. Now, I've Hanggang saan interviewed aabot you. yan?
Senator, just for the audience, I've interviewed you so many times on the Yeah. KidStar, right, regarding the ICC. So your stand has been consistent through and through. Hindi ka haharap sa foreign court, hindi ka haharap sa foreign investigation. Matagal yun na po itong paninindigan. And you've stuck with it until today that you will only face a local court. You will only face the local justice system investigating you. Right? Noon sinabi mo sa KidStar, natatakot ka din. Hanggang ngayon ba, Senator, pareho ang pakiramdam mo o hindi na? Hindi ako natatakot because the President is very firm. The President Ferdinand Marcos is very firm. Yung kanyang stand about not allowing ICC to interfere with our justice system. So, sinabi niya, very fundamental questions, very fundamental issues. Number one is sovereignty and number two is jurisdiction. Very clear sinabi ng Pangulong Marcos yan. So mga kababayan po natin, nanindigan pa rin itong Senator Bato at naniniwala sa sinabi ni Pangulong Marcos na walang jurisdiction nga itong ICC na magkandak ng investigasyon at turuan ang ating mga otoridad kung sino ang dapat huhulihin. Walang dapat umano na mag-usig sa sino mang tao na nagkasala sa ating bansa, kundi yung justice or ang Korte Suprema lamang natin, mga kababayan po natin, at walang pwedeng mag-utos sa ating mga otoridad. Napakalinaw yan ang hinahawakang pananalita ni Pangulong Marcos ngayon ni Senator Bato de la Rosa. At syempre bilang dating Pangulo at ngayon ay inuusig at itong kanyang dating Chief of Staff na Senator Bato de la Rosa ay handa umano silang magharap sa anumang investigasyon sa umano'y akusasyon sa war on drugs sa nakaraang administrasyon. At pinunto rin ni Senator Bato na nakakapagtaka nga kung bakit mahigit isang taon ngayon lang nila napagdesisyonan at isipan na mag-create or gumawa nitong House Resolution para papasokin ng ICC at paimbestigahan itong si dating Pangulong Digong at itong si Vice President Sara. So alam naman ni Senator Bato de la Rosa kung anong ibig sabihin niyan, na talagang ito ay pamumulitika. Ngunit ang kanilang desisyon at ang kanilang ginagawa na hakbang ay nirerespeto niya, mga kababayan po natin. Diyan po tayo sumasaludo kay Senator Bato de la Rosa dahil ang kanyang mga sagot ay tama at talagang naging totoo ito sa kanyang naging interview. Hindi ito nagpaka-plastic kahit pa sa issue ni House Speaker Martin Romualdez at ni Vice President Sara Duterte. Kaya para sa inyong komento at saloobin, opinion, mga kababayan po natin, mag-iwan sa ating comment section. At yan po yung ating update. Kayo na po bahala maghusga sa naging interview na ito. Maraming salamat sa INC Digital at nakakuha po tayo ng panibagong impormasyon, panibagong kaalaman mula sa interview ni Karen Davila na medyo naging bias at naging personal ang kanyang mga katanungan para kay Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat.